Tinatanong ko kay PRRD, palubog na po ang Tatay Digong, sabi ko. Ito yung nagkaroon ng siege po sa KOJC. And habang ando doon yung pulis, merong time na lumabas kami at nakipagkita po kami kay PRRD. At tinanong ko, ano po kaya ang paraan? Bukod doon sa kailan, ano kaya ang paraan para matapos na tong problema natin? Ang sagot niya, watch the AFP. AFP lang ang solusyon dyan. And until now, yan pa rin ang sinasabi ni PRRD. He is very consistent on that. Kaya nga naman, pag-usapan natin ito. Hindi ganito yan. There's a silent martial law in the Philippines. Correct. Ay, Yan. may silent martial law. Oh, Ang tao ngayon wala nang mapuntahan. Mismo. Kasi kay July ka. Biro mo, there was an order at a certain point yung the other night, dadalhin sa correctional institution. Kung natuloy nalagay siya, saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na Malacanang kasi tambalos-los bata niya. So itong tao... Ito ha. May similarities po si Zuleika at ang KOJC. Kasi parehas po na si Zuleika, si Attorney Lopez ay ginamit para pigain si Sara. Ang KOJC ginamit, hinostage para pigain si Pastor Kibuloy. Same scenario. Same script ng nakikita ko. Ngayon, sabi ni PRRD, wala kang matakbuhan. Hindi ka makatakbo sa korte dahil may separation of power. Hindi ka naman makatakbo kay presidente kasi bata niya to si Tambaluslos. Same thing na nangyari sa KOJC. Tumakbo. Nagreklamo ang KOJC sa korte. Naglabas ng desisyon ng korte, dapat umalis na yung mga pulis. Hindi sinunod ni Torre. Nanatili sila doon. Actually, nag-celebrate na tayo dahil akala namin ang pulis ay sumusunod sa batas. Mali pala. Hindi po lahat marami tayong kaibigang pulis. Hindi po lahat. Kaya lang, itong sila Torre, which is alam natin ngayon, iisa na script nito sila Tamba. Parehas na ginagawa. Hindi nila susundin ang korte. Si Marcos ay parang wala na sa 3 branches ng Pilipinas. Kasi 3 branches yan, executive, legislative, at saka executive. Wala na pong sinusunod. Hawak na ni Marcos, hawak na ng legislative. Executive, parang iniitsipwera nila. Ang datingan ngayon, hari. Hindi natin alam kung sino ang hari, si Bongbong ba o si Tambaluslos. Basta kung ano gusto nila, yun ang masusunod. Walang matakbuhan. Yan ang sinabi ko. There is a fractured governance na bali lang, hindi lang na-sprain. There is a fractured in the governance sa ating... Alam nyo yan, totoo to sinasabi ni PRRD. Sakit na di ba? Dahil sa pangarap ni Martin na hindi niya maabot-abot, apektado buong Pilipinas. Dahil pangarap ng isang tao na walang kakayanang maabot ang pangarap niya, buong Pilipinas nagdudusa. Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Wala. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless you dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Hindi mo ngayon pwedeng kontrahin si Marcos. Hindi mo pwedeng kontrahin si Tambaluslos. Okay? Kung sa korte mo naman, pangmatagalan yan. Ano solusyon? Ito. Ito ang solusyon natin. Makinig po kayong mabuti. Next year pa yan. So if you want
Next year pa yan. So para kay PRRD, tingnan nyo mabuti. Kung lalapit nyo sa korte, next year pa yan. Para kay PRRD, matagal yan. Gets nyo? Matagal. Ano yung mabilis? If you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. So, it is only the military who says. Yun. Sundalo po. Military. AFP. Kaya ang sabihin ko, presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Masama na ang sitwasyon natin, PRRD. Napakasama na po. Kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng breakage, fractured the governance. It is only the military who can correct it. Are you saying a military junta can answer? No. Oh. Military lang ang makakapag-correct ng problema natin. Ano ba ang problema natin? Ang sabi niya, walang makakorek kay Marcos, walang makakorek kay Tamba. So the problem is itong dalawa. Itong magpinsan, sakit talaga kayo sa ulo. Kayong magpinsan. Bakit pa kayo bumalik sa Pilipinas, Marcos? Para lang kami bigyan ng problema. But anyway, andito na tayo, military lang ang solusyon. Ngayon, babarahin si PRRD. Baka ito yung tanong ng tanong before na yung sa KOJC na malditang babae. But anyway, hindi ko alam kung sino yung ibig sabihin ba military junta or et cetera. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo niya, ng opisyal dyan, sinabi nang magpunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question, ibig ko sabihin ang military, well, it's an option sa military. It's an option to them. Kasi tandaan nyo po, si PRRD, abogado yan. Hindi yan magsasalita nang malalagay siya sa alanganin. Okay? Pero may mga pamamaraan paano ka magtatawag nang hindi ka malalagay sa alanganin. At eto na po yun. Let's watch out for two group. The military and the group of BP Sara. Si BP Sara nagsalita rin. May karapatan ng taong bayan sa peaceful assembly. True freedom of speech. Hindi niya sinabing magkaroon ng kudita, hindi niya sinabing mag-rally kayo. Indirectly, hindi niya sinasabi. Ang sinasabi ni BP Sara, karapatan ng tao questionin ang gobyerno. True peaceful assembly. Karapatan nila yan. Pero hindi ko sila sinasabihan. Same thing kay PRRD. Ang makakasolve lang nito militar. Pero hindi ko sinasabi gumalaw ang militar. Ako rin sasabihin ko sa inyo. Yaan po ang indication. And in my opinion, this is the time. Let's watch for the military and BP Sara. Pero hindi ko kayo sinasabihan kung anong gagawin. One, they just can sit there sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng barel. Sabi lang sila na tanungin nyo yung mga abogado about this statement. Indirectly, kailangan ng sumagot ang militar sa atin. Dahil meron silang sinumpaang pangako sa atin. It's about time gumalaw na sila kung pag-uusapan natin yan. we are not anymore
Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangke digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out, Mayor? Getting out means I don't know. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi ng military, you are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami hindi Ganda na sinabi niya, no? Hindi na kailangan ng kudita. Kausapin lang nila. Ayaw namin yung pagnanakaw nyo. Ayaw naming addict kayo. I'm out. We are out. Nagkakaintindihan na po. Hindi na kailangan. Sa media po, ha? Hindi na kailangan i-detalye yan. Alam na nila ibig sabihin yan. Media, hindi kayo bobo. Militar, hindi kayo bobo. PRRD, hindi siya bobo. Nagkakaintindihan po tayo dito. Hindi tayo bobo pare-parehas. Napakaliwanag po niyan. Anong out? Wala na yung support nila. Kung hindi nyo titigilan yung pag-addict ninyo at yung pagnanakaw ninyo. You are on your own. Ngayon, tingnan natin kung tatayo pa yan. Ang kaharian na walang supporters, wala pang militar, para kang nagtayo ng palasyo sa buhangin. Lulubog at lulubog. coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasali sa inyo. Silent protest. Not taking orders at all. Hindi silent protest. Military lang talaga. Oh, military silent protest na eh. Do not take orders from the commander. You will not take orders from the commander. That's it. Hindi, sabihin na nga niya. Sir, wag mo kaming isali. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS. Magnanakaw Wilhelm, talaga eh. Ako sabi naisip ko. Ano ba talaga ang purpose ng Marcos sa Pilipinas? Bakit pa kayo bumalik? Nagkandaloko-loko ng buhay namin dyan sa mga Aquino. Bumalik pa kayo, Marcos. Nadagdagan pa. Ngayon, magkakampi pa kayo ng pula at dilaw. Anak na. Buang. Ganun sa ako, survey. Pinagbili nila, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. Asa na yan? Asa na yan? At least sa Congress kung may resolution tapos a bill that would correspond with it, there's an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila lang nakaalam nito. Yung Maharlika, sila lang nakaalam nito. Yung Maharlika, wala nang balita dyan. Yeah? Saan na napunta yung Maharlika funds na yan? Alam mo, para tayong kumbagat sa isang tao, para tayong tinanggalan ng dugo. Sasairin ang dugo natin hanggang sa mamatay tayo pare-parehas. Uubusin ang pera ng Pilipinas. Walang participation ng people dyan pati ito. So, ganitong 25 tons. Militar, alam nyo yan. Alam nyo yan. Alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila, kung wala hindi na kami sasali. Diba? Militar, alam nyo yan, di ba?
Oh. Yan ang sinasabi ni Pia. Ngayon, kung sasabihin nyo, hindi nyo alam yan, wala na kami magagawa dyan. Nasa sa inyo yan. Kung kaya ng konsensya nyo. Diba? Saan napunta yung flood control projects funds? Saan napunta yung Maharlika funds na yan? Bilyon. Nawawala na. Hindi alam ng militar? Eh, kayo na sumagot. Yun ang laro ninyo. Pero Mayor, parang play safe naman ang military ngayon. Do you think si Browner po ay mag-drain up nito? State yours. Can you restate your statement? Can you expect that Browner will When ito pag nilabas din ito, your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, guard. kasi may statement siya, dapat nagpatisan, dapat stay put lang yung military, wala naman siyang sinabi. No? In fact, si Inday na nagsabi na tulog-tulogan yung Chief of Staff. Totoo yan, tulog-tulugan. Yung Chief of Staff. Totoo naman eh. Makakatulog yung AFP Chief of Staff. Matagal na siya natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga polis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Maliwanag yan. Lagdameo, nagdodroga. Sino pa? Kasi kasama namin siya palagi dito sa dyan kay Pedro. Kaya yung sip-o ni mag-usap kami, yung sip-o ni Lagdameo magtulo yan. Hindi niya alam nagtulo yung sip-o niya. Minsan gano'n na lang yan. Oh. Alam yan. Ha? Alam yan. Ng chief ninyo. Adik yung mga yan. Bangag yung mga yan. Alam ni Marcos na si Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila. Yan. Diniin na naman. Bukas na ulit. Eto na. Harapan na. Lagdameo, Marcos, adik. Alam nila yan sa isa't isa. Adik tong mga to. Oh. Sa hit-hitan. So, another appropriate question would be yung ito with sincerity. Sincerity. Yung bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Ganda nung tanong. Ang ganda niyan. Okay? Search your conscience. Susuportahan nyo ba mga military ang adik? Police, susuportahan nyo pa rin ba? Itutuloy nyo pa rin ba ang pagsuporta sa adik? Alam mo, hindi lang yan sa military at sa police. Kasi every one of us are responsible sa nangyayari ngayon. We have a job, meron tayong trabaho. Tanong ko, mainstream media, are you going to still support an addict? Sige nga, asan ang konsensya nyo? Mainstream, ABS, GMA, News 5, o kung sino-sino pa, Rappler, etc. Mainstream media. Tanong ko sa inyo, sinusuportahan nyo ba ang addict? At kung oo, are you still going to support an addict? Susuportahan nyo ba ang adik at magnanakaw, militar, sundalo, mainstream media? May responsibilidad tayo sa taong bayan. Now, tell us, sabihin nyo, hindi kami susuporta sa adik or hindi sila adik. But please, deny it. Imposibleng hindi nyo alam. Alam ninyo kung mana, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. O yan.
PSG lang, tanungin nyo, alam na kung adik yung mga yan o hindi. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Mm. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Yun. Hanggang kailan kayo magsuporta? Dagdagan na natin kasi maraming nawawalang pera eh. Hanggang kailan kayo susuporta ng adik na presidente at magnanakaw na si Martin o kung si presidente man yan? Military kailan? Hanggang kailan? Pulis hanggang kailan? Mainstream media hanggang kailan kayo susuporta sa adik? Nagtatanong lang. Kaya nga gusto namin i-deny nyo. Sige, sabihin nyo, hindi naman sila adik eh. We want to hear your denial. But please don't just keep quiet. Sabihin mo sa amin. Kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. So under the constitutional provision of the right to be heard, Peaceful assembly. kailangan sagutin ninyo yan. Ayan. Ito, papakita niya yung papel. Adik at magnanakaw problema natin. Nawawalang pera, tapos adik ang The right to namumuno. be heard, the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan. Mr. General sa military. Browner, Mr. General sa And military. the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. Liwanag na. Okay? Maliwanag na. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. Militar. We are waiting. We are waiting. Hindi inuutusan ni PRRD, sinasabi lang niya yung sitwasyon. Now, ang bola ay nasa kamay na ng militar.